Actually, that small ball has done wonders for us. If you notice, Tony is Emerald playing the center spot, and Fajardo, a 6'1 guy, 6'2 guy, playing the 4. So kind of small for us, but as I said, it has done wonders for us. In our previous game, yun din yung lineup namin eh. So, aside from that, syempre, sabi nga ni Coach Frankie, buti lang may volley kami. Yeah, speaking of Robert, hindi kaya lang dito si Robert he produces a lot of scores. Kung makikita nyo, 30 to 40 last game, career high nga. That if you will take a look at the assist department, magaling din pumasa si Bolik eh. So every time, 90% of the time, yung bola namin kasi na kay Berto. And 90% of the time, good decisions ang ginagawa ni Berto. again, Robert, congratulations ulit. Sunod-sunod yung explosive performance mo tonight, almost a triple-double. Nag-contribute ka din ng 2 dagger threes. Robert, saan ang gagaling gagawin? Una, gusto ko mag-sorry kay Coach John. 2 defensive lapses dun sa dulo. And, buti na lang napawi ko sa 3 points, hindi patay ako. So, tingin mo sa akin, pero talaga yung nagpanalo sa amin si Dominic. Ganda lang namin ni Tom. Sabi, 14 points. 14 points. Ganda ng ginagawa niya sa amin, grabe. So, siya yung nagpapanalo talaga itong laro na to eh, contribution niya. Richie din, ganda ng laro. Talagang total team effort eh, John. So, masarap sa feeling na lahat kami nag-contribute para manalo. So, Robert, you had impressive games ang sunod-sunod this conference. Pero sa ngayong gabi, ano sa tingin mo yung mas magandang ginawa niyo kumpara ng mga nakaraan? Wala, nagtulungan lang talaga kami. Sabi kasi ni Coach Frankie, tsaka ng mga coaches na pag nanalo kami yan. 4 days off siguro, yun yung gusto na magpahinga namin kasi dami namin laro 5 days at 12 days. So, gusto namin 5-0 sana, pero nag-4-1, so good na. Pero yun nga, itong break na ito na mahaba, kailangan mag-prepare din kami. Kalaban namin yung mga semis na eh, yung mga pumasok na semis, lahat ng kalaban namin. So, wala nang madaling. Kumbaga, wala nang madaling laro. Pabigat na ng pabigat. So, ang layo pa. So, masaya talaga ako sa teammates ko. Grabe yung contribution nila. And thank you sa lahat na nag-step up sa team namin. So, team effort talaga. Grabe, wala ko na shoot na layup. We now open the floor for our friends from the press. Robert, sabi mo nga pahirap na yung pagbalik ko sa afternoon congress. Pero gano'ng kalaking bagay yung may puhunan na kayo na 4-1 kayo sa standings? Konti na lang, di ba? Parang magic number 6, so 2 panalo. Pero lahat ng kalaban namin mabibigat na eh. Yung 5 doon, parang 3 San Miguel team, Coven Tens, tapos Phoenix, pumasok pa sa semis. Tapos Rainer Shine na nilalaro. So, mahirap na na-stretch by next month, so kailangan mag-prepare pa kami lalo. So, dapat kung tulong-tulungan lang kami, malaya mararating na. Coach, si Dominic, nung contour alam natin, nagpakita siya eh. Hindi siya ganun gagamit last conference and yearly part. Ano bang nagbago ngayon na nagagamit kasi nagpapakitang gilas ngayon siya, Dominic? Actually, it's just the playing time eh. Makikita naman natin, he has been successful sa PBA 3x3 and even dun sa collegiate career na successful siya, no? Basta bigyan mo lang ng minuto si Dominic Fajardo, talagang makakatulong sa team to eh. And nag-step up naman talaga siya in the absence of Sean Anthony, who got injured in the previous game. And maganda kasi kay Dominic Fajardo, as Berto mentioned, no? Matalino rin kasi si Dominic Fajardo. He's a 6'1 guy, 6'2 guy, but getting the 6'7 numbers, you know what I mean? Getting 8 rebounds, getting 12 points, setting up good screens, yun yung mga naitutulong ni Dominic sa team.
Coach. Wala bang panghinayang on your part na ang tagal ng break nyo? Mukha mawalan din ng momentum. Mas maganda nga yun eh. At least isang buwan kaming number 1. Di ba? Hirang-hira lang Sino mangyari. number 1 ngayon? Netra. Pero ba? 2-0. Pero 4-1 nga kami. But kidding aside, tama ka, medyo madidislodge nga yung momentum going towards our next game. But trabaho na rin ng coaches yun kung paano i-keep yung momentum within the team. For the record lang mo kay Coach Frankie kung ano ba nangyari. Ano sabi mo sa takeover ni Coach Jong? Yes, Coach Frankie got injured yesterday. Actually, hindi ko alam yun eh. Accidentally ata, no? Oo, pag natamaan siya ng bola dito sa camp ata eh. So, medyo unbearable daw yung pain, kaya hindi siya nakapunta. So, credit still to Coach Frankie because he prepared us going to this game. Lahat naman ng game plan kay Coach Frankie, but also credit to stood up as head coach today, which is Coach Jong. Alam naman natin, one of the best coaches in the league itong si Coach Jong. So, anytime naman, ready to. In fact, he's with us for just 3 months. December pa, pero kung makikita nyo, very familiar na siya dun sa mga plays na tinatakbo and dun sa mga players kung paano maglaro. Credit also talaga to those two coaches. Robert, for the past few days, we've been getting positive remarks from the coaching staff. And next ngayon si Coach Borgie sabi, very lucky na nandito ka. Tapos last week sabi ni Coach Frankie, buti nandyan si Berto. Ano lang masasabi mo sa ganong recognition sa'yo ng Road Warriors coaching staff? Siyempre masaya. Lahat kami, bilis kami. So siyempre, iba yung samahan. Sa Warriors nga tawag. So, siyempre nakakasama nakikita-kita na kami nung college pa lang ako eh. So, iba yung samahan namin eh, yung championship vibe ng school namin, San Beda. So, yun lang, tulungan. Pero sa kanila talaga eh, kaya napapadali yung laro sa amin dahil sa kanila eh. Credit din talaga ng mga coaches kung hindi sila nag-prepare, di ba? Ang bigat ng Blackwater, sa totoo lang, ang ganda ng tinatakbo nila. Sobrang hirap. Remember ko, past years ko sa Northport, medyo hindi pa ganito eh. Since Coach Jeff took over, parang di pa na yung ang hirap ng kalaban, sa totoo lang. Tsamba lang yan eh, na-shoot lang talaga, pero pag wala, hirap na hirap kami. So, that's a team to watch out for yung Blackwater. Siyempre, mga coaches namin, nandiyan naman eh. Decorated yung mga yan. Coach Frankie, Coach Jong, lahat ng mga coaches namin. Nag-champion na yung mga yan. So, kumbaga, relax na kami pagdating sa mga game plan, alam na nila gagawin. Depende na lang sa amin kung susundin niya. Kaya ako na sorry kay Coach. Dalawang beses ako nagkamali, hindi na lang nabawi ko. So, Coach, masa ito. You know, endless defensive Blackwater in the last Philippine Cup and Premier's Cup. Did you remind the players to play their best out there to reaffirm their unquestioned supremacy against Blackwater? Actually, that's automatic naman, no? Going to the game, lagi naman sinasabi, always give your best, but extra motivation for tonight's game because Blackwater is unbeaten pa for this conference. So, extra motivation for us. And sabi nga ni Berto, hindi biro yung tinalo namin. They're good. Lalaki ng lineup nila, di ba? I mean, lalaki ng players nila sa lineup nila. And that team has a bright future ahead. NLEX snapped the 3 games winning streak from Blackwater. Are you ever surprised the way your players played tonight against Blackwater? To tell you honestly, my personal opinion, I'm not because as we said nga, no, we have Robert Bolick who can win us until the end. And aside from that, yung familiarity, yung chemistry namin within the team, medyo maganda eh. Kahit na may mga injured players na. Last question. Are you expecting Bolick play another human jump for against Blackwater tonight? Oo naman, syempre, that's Robert Bolick eh. Thank you so much. Thank you. Yes, Robert Bolick is just a hell of a player.
Thank you, Suso. Thank you. Okay. That ends our